Hello everyone, welcome back to my channel. It's Smart Lessons with Mara G. So for today, kita nyo naman medyo casual lang tayo kasi casual lang yung ating pag-uusapan. Isa ka rin ba sa mga senior high school students na nag-iisip kung anong kurso ang kukunin sa kolehiyo? Isa ka rin ba sa mga students na naghihintay ng admission mula sa mga colleges and universities? Ang tanong, ready ka na bang pumili ng kurso? Well, this video is perfect for you. Aminin natin na hindi talagang madaling pumili at magdesisyon ng kurso na kukunin sa kolehiyo. Minsan naiisip mo gusto mong maging engineer. Minsan naman naiisip mo gusto mo pala architect. O kaya naman gusto mo pala under the tourism and hospitality. Para sa video na to ay meron akong 5 tips na pwedeng makatulong sa'yo kung paano ka pipili ng kurso na nababagay sa'yo. Handa ka na bang makinig? Number 1, alamin mo muna kung ano ang gusto mo, kung ano ang interest mo. Okay? Halimbawa, magaling ka ba magluto? Magaling ka ba sa math? O baka naman mas na-enjoy mo ang sining? Gusto mo ba mag-cruise ship? Gusto mo ba mag-ibang bansa? Kailangan maiplot mo muna sa isipan mo kung ano yung gusto mo in the future. Nakikita mo na ba ang sarili mo na pupunta ka sa ibang bansa? Nakikita mo na ba ang sarili mo na manggagamot ka kasi ikaw ay isang doktor? O nakikita mo ba ang sarili mo na magtuturo sa mga kabataan? So, number 1, alamin mo muna kung ano ang gusto mo at kung ano ang interest mo. Number 2, kilalanin mo muna ang sarili mo at alamin mo kung ano ang strength mo. Okay? So, halimbawa, magaling ka ba sa analysis? So, kung magaling ka sa analysis, pwede ka sa accounting o accountancy or engineering. Okay? Kung halimbawa naman ay creative ka, so pwede ka sa fine arts, sa multimedia, yan, or architecture. Number 3 na tip, bago ka mag-decide at bago i-announce ng mga colleges at universities yung kanilang admission, dapat nakapag-research ka na dun sa kurso na yon. I-research mo muna everything about those course, no? Kung ano yung mga job opportunities after mo makagraduate. Number 4, pwede ka rin na kumonsulta sa iyong mga magulang or sa teachers o pwede rin naman sa mga guidance counselor. Para saan? Kasi kadalasan hindi natin nakikita yung strength natin o yung lakas natin at ang ibang tao pa ang nakakakita nun. So kapag kinukonsulta natin sila, nakapagbibigay sila ng ideya kung saan nga ba tayo magaling. Lastly, number 5, isama ang pagiging practical side. Okay? Isama ang pagiging practical side. Sa pagre-research mo, tingnan mo kung in demand ba talaga yung trabaho na yon. Okay? Kung in demand yung trabaho na yon at kung may budget para sa tuition fee at para sa lahat ng gagastusin. Okay? Kasi napakahirap na nasa second year ka na, nasa third year ka na, tapos saka ka palang hihinto. Ayan, kasi ayaw mo nung course at iba pala talaga ang gusto mo. Sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon, ang pera, ang effort, lahat masasayang. Kaya dapat pag nag-decision tayo ng kursong kukunin, ay alam mo na kung ano yung tinatahak mo. Hindi lang siya basta pera na ginagastos mo. Lagi niyo tatandaan na ang tagumpay ay sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon. Okay? So, in conclusion,
bago tayo pumili ng kurso na gugustuhin natin, ay i-consider muna natin yung iba't ibang mga bagay. Alamin mo kung ano yung interest mo, yung gusto mo. Alamin mo kung ano yung strength mo. Okay? Alamin mo rin or pwede ka rin manghingi ng advice mula sa mga magulang mo, sa kaibigan mo, sa teachers mo, o sa mga guidance counselors. At maging practical tayo. Okay? At syempre, mag-research ka muna doon sa kurso na yun. Okay? So, yun lang for today. Thank you so much for listening and for our casual talk. See you on my next video. Please don't forget to like, share, and follow this YouTube channel.